Narinig mo na bang mahanap ang isang tao na tila nasa isang sitwasyon na walang pag-asa at, bigla, matuklasan ang isang nakakagulat na bagay na nagpapabago sa lahat? Sa isang kilos ng kabutihan, isang milyonaryo ang nag-alok ng pansamantalang silungan sa isang palaboy at sa kanyang anak sa kanyang garahe. Ngunit ang kanyang matutuklasan pagkatapos ay higit pa sa anumang inaasahan at nagpapakita ng isang nakakakilabot na katotohanan. Maghanda para sa isang kwento ng habag, sorpresa, at mga tuklas na mag-iwan sa iyo na walang hininga. Huwag palampasin ang mga sumunod na pangyayari. Hindi mo pananampalatayanan ang mga ipinamahayag. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na ngayon upang hindi makaligtaan ang alinman sa aming mga kapanapanabik na kwento. Huwag kalimutang sundan ang aming mga inihandang nilalaman para sa iyo. Kasalukuyang pagkikita. Ang umaga ay nagsisimula ng tahimik at maliwanag sa lungsod, at si Helena ay nag-enjoy sa isa sa kanyang mga paboritong routine, ang kanyang mga umaga na paglalakad. Sa kanyang komportableng sapatos at magaan na jacket, siya ay nakaramdam ng bagong sigla at kapayapaan, habang naglalakad sa mga punong lunsod na nagdadala sa sentral na parke. Ang mga sinag ng araw ay dumadaloy sa pagitan ng mga dahon ng mga puno, lumilikha ng mga pattern ng liwanag at anino na sumasayaw sa aspalto. Habang siya ay umuusad sa isang bahagi ng kalye na hindi matao, isang biglaang at desperadong sigaw ang pumukaw sa kanyang atensyon. Agad na huminto si Helena, ang puso ay bumibilis sa pakiramdam na may mali. Habang siya ay lumalapit, nakita niya ang isang nag-aalala at dusti na figura na may anyo na nagpapakita ng buwan, marahil taon, ng kakulangan sa tamang pangangalaga. Ito ay isang lalaki na may mukha na napagod sa pagdurusa at pakikibaka, at sa kanyang tabi, isang maliit na batang lalaki, na tila mas mahina. Ang lalaki, si Toms, ay may mga mata na pagod na at boses na magaspang, ngunit may isang kislap ng pag-asa sa mga ito, habang siya ay humarap kay Helena. Siya ay nakaluhod, na may mga kamay na nakatanggap sa isang pagmamakaawa, habang ang batang lalaki, si Gabriel, ay nakaupo sa kanyang tabi, na may malalaking mata na takot na nagpapakita ng parehong kawalang pag-asa ng kanyang ama. Ginoo, pakiusap. Nagmamakaawa si Toms, ang boses ay halos bulong, ngunit puno ng isang mahigpit na pagkabalisa. Kami ay ilang araw nang walang pagkain, at siya ay may lagnat. Wala kaming pupuntahan. Si Helena, na nadarama ang sitwasyon, ay naramdaman ang isang pagkakagising sa puso. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Sa kabila ng katotohanan na hindi siya sanay na makipag-ugnayan sa mga tao sa ganitong uri ng matinding sitwasyon, ang fragility ng batang lalaki at ang pagkawasak ni Toms ay lubos na nakaapekto sa kanya. Halika, sabi ni Helena sa isang mahinahon at nakakaengganyo na tono, makakatulong ako. Inakay niya sila patungo sa kanyang bahay, na ilang minuto ang layo. Ang mansyon ni Helena, na may magagandang hardin at makapangyarihang fasada, ay tila isang nakakagulat na kaibahan sa maralitang kalagayan ni Toms at Gabriel. Gayunpaman, ang pag-aalala para sa kapakanan ng dalawa ay nangingibabaw sa anumang pag-isip tungkol sa anyo. Ang garahe ni Helena, isang maluwang at maayos na lugar, ay naging pansamantalang kanlungan para sa hindi inaasahang mag-ama. Agad niyang tinawagan ang isang kumpanya ng pagkain, upang maghatid ng mainit na pagkain. Habang naghihintay, nagbigay si Helena ng mga kumot at malilinis na damit para kay Toms at Gabriel. Ang mga peder ng garahe, na karaniwang ginagamit para mag-imbak ng mga kasangkapan at kagamitan, ay ngayon naging pansamantalang kanlungan, kahit na medyo improvisado. Pinanood ni Helena na may halong lungkot at pag-asa habang ang mag-ama ay nagsasaayos. Si Toms, na may ekspresyon ng pasasalamat at ginhawa, ay nagsimulang magkwento ng kaunti tungkol sa kanilang sitwasyon. Inilahad niya na, matapos mawala ng trabaho at bahay sa isang serye ng mga malungkot na pangyayari, napilitan siyang mamuhay sa kalsada kasama ang kanyang maliit na anak. Si Gabriel, na may mukhang maputla at pagod, ay unti-unting nakaka-relax, lalo na nang dumating ang pagkain. Ang ekspresyon ng ginhawa sa mukha ni Gabriel, habang kumakain ng mainit na pagkain ay nagdala ng kasiyahan kay Helena. Ang init ng sandali at ang koneksyon na naramdaman niya sa pagtulong ay malalim. Lumilikha ng emosyonal na ugnayan na lumalampas sa simpleng tulong. Habang sina Toms at Gabriel ay nag-ayos sa garahe,
Napansin ni Helena na siya ay nagsisimula ng isang hindi inaasahang paglalakbay. Ang kasalukuyang pagkikita na nagsimula sa isang simpleng paglalakad sa umaga ay malapit ng maging isang mas makabuluhang bagay na hindi lamang magbabago sa buhay ni Toms at Gabriel, kundi pati na rin sa buhay ni Helena. Paunang pag-akyat. Matapos ang mainit na pagtanggap sa garahe ni Helena, isang bagong kabanata ang nagsimula para kina Toms at Gabriel. Ang kapaligiran sa garahe, kahit na medyo malamig at walang personal na ugnayan, ay malapit ng maging isang komportableng kanlungan. Si Helena, na may mapagbigay na puso at mabilis na mga kamay, ay nagtrabaho upang ihanda ang pagkain na ipinangako. Pumunta siya sa kusina at, habang ang amoy ng mainit na pagkain ay nagsisimulang punuin ang paligid, ang kanyang mga iniisip ay nakatuon sa sitwasyon ng dalawang bagong dating. Si Toms at Gabriel ay nakaupo sa isang sulok ng garahe, kung saan inilagay ni Helena ang ilang mga kumot at unan. Si Gabriel, na may mga mata na puno ng pagod, ay tinitingnan ang paligid na may pag-usisa at kaunti pang takot. Si Toms, sa kabilang banda, ay tila labis na gumaan ang pakiramdam, ngunit ang pag-aalala ay hindi nawawala sa kanyang mukha. Nang pumasok si Helena na may isang improvisadong mesa na puno ng mainit na pagkain, ang tingin ng pasasalamat sa mga mata ni Toms ay hindi maikakaila. Narito ang pagkain, sabi ni Helena. Inilalagay ang mga plato sa isang maliit na mesa na inilagay niya sa gitna ng garahe. Sinamagastahan ninyo. Medyo simple, ngunit ginawa ng may pagmamahal. Nagsimulang kumain sina Toms at Gabriel na may gutom, at ang katahimikan na kanina ay sumasaklaw sa kanila ay napalitan ng isang bulong ng kasyahan. Ang init ng sopas at ang lambot ng tinapay ay tila halos mahiwaga pagkatapos ng mga mahirap na araw na kanilang dinanas. Maingat na pinanood ni Helena, ang kanyang puso ay nainitan sa pagtingin sa dalawa na nagsimulang makabawi ng kaunti. Matapos ang pagkain, habang si Gabriel ay nag-aayos sa isang sulok na may bagong kumot, si Helena ay kumuha ng isang silya at umupo sa tabi ni Toms, na determinado na malaman ang higit patungkol sa kanilang kwento. Ang garahe, ngayon ay nailawan ng malambot na liwanag ng isang lamp, ay tila hindi na kasing higpit at mas parang isang espasyo ng kaginhawahan at pag-asa. Toms, nagsimula si Helena sa isang banayad na tinig. Gusto kong malaman pa ang tungkol sa iyo at kay Gabriel. Paano kayo nakarating sa sitwasyong ito? Huminga ng malalim si Toms, ang mga mata ay puno ng malalim na kalungkutan. Sinimulan niyang ikwento ang kanyang kwento, na may tapat na damdamin. Ibinunyag niya na, ilang taon na ang nakalipas, siya ay isang iginagalang na propesor sa universidad, nagtuturo ng matematika at pisika sa isang kilalang institusyon. Ang kanyang buhay ay tila perpekto, na may isang matagumpay na karera at isang promising na hinaharap. Ngunit ang trahedya ay nagsimulang magbukas ng hindi inaasahan. Lahat ay nagbago, sabi niya na may malayo at malungkot na tingin. Nang magkasakit ng malubha ang aking asawa, sinubukan naming gawin ang lahat para gamutin siya. Ngunit ang gastos ng mga paggamot ay nakasisira. Ginastos ko ang bawat sentimo na mayroon ako at, sa kalaunan, kahit na may suporta mula sa mga kasamahan at sa universidad, ang mga utang ay nag-ipon. Hindi sapat ang paggamot, at siya ay pumanaw. Huminto si Toms, pinupunasan ang isang luha na kumalat. Napansin ni Gabriel ang kalungkutan sa mukha ng kanyang ama. Lumapit siya at niyakap siya, at nagpatuloy si Toms. Pagkatapos nito, ang aking buhay ay gumuho. Nawalan ako ng trabaho, dahil sa matagal na pagliban at sa aking pinansyal na kalagayan. Hindi na ako mapanatili ng universidad, at, sa paglipas ng panahon, ang aming bahay ay nasamsam ng mga nagpapautang. Kami ni Gabriel ay nagsimula na maglakad-lakad sa mga kalsada, walang lugar na mapuntahan. Nakikinig ng maigi si Helena, ang kanyang puso ay nasasaktan dahil sa sakit ni Toms. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang serye ng mga malungkot na pangyayari, kundi isang pagkakasunod-sunod ng mga pagkawala na nagbago ng isang matagumpay na buhay sa isang pakikibaka para sa kaligtasan. Habang nakikinig sa kwento, lalo pang nagpasya si Helena na tumulong, naunawaan na may higit pang aspeto si Toms kaysa sa isang pulubi lamang. Binanggit mo ang tungkol sa matematika at pisika, sabi ni Helena, sinusubukang baguhin ang tono ng pag-usap sa isang bagay na mas positibo. Ano talaga ang iyong ginagawa?
Ngumiti si Toms ng malungkot, isang ningning ng pagmamalaki na halo sa kalungkutan sa kanyang mga mata. Nagtatrabaho ako sa isang matematikal na formula, isang bagay na maaring magkaroon ng malaking implikasyon para sa agham. Ngunit, sa lahat ng nangyari, hindi ko na-publish o nakuha ang suporta upang ipagpatuloy ang pananaliksik. Ang pagbubunyag na ito ay nagbigay ng interes kay Helena at, sa parehong oras, higit pang nagpasya na si Toms ay may mahalagang mayaambag sa mundo. Tumayo siya at pumunta sa isang maliit na kabinet sa garahe, kung saan mayroon siyang ilang mga kagamitan sa opisina na ginagamit paminsan-minsan. Baka maaari nating mahanap ang isang paraan upang matulungan kang ipagpatuloy ang iyong trabaho, sabi ni Helena na may tono ng paghimok. Una, tiyakin natin na mayroon kang mas komportableng lugar para manatili habang iniisip natin ang susunod na hakbang. Sa ganitong paraan, nagsimula si Helena na muling ayusin ang garahe upang maging mas angkop at komportable, habang si Toms at Gabriel ay nag-adjust at nagsisimulang makaramdam ng kaunti pang pagkakaugnay sa kanilang bagong tahanan. Ang paglalakbay ni Helena, Toms at Gabriel ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang pag-asa ay nagsimulang sumibol sa gitna ng mga pagsubok, pagpapaunlad ng relasyon. Habang lumilipas ang mga linggo, ang garahe ni Helena ay naging isang tunay na pansamantalang tahanan para kina Toms at Gabriel. Ang espasyo, na dati ay simple at utilitaryo, ay ngayoy puno ng maliliit na detalye na nagdadala ng hindi inaasahang kaginhawaan. Nagdagdag si Helena ng mga makukulay na unan, magagaan na kurtina, at ilang laruan para kay Gabriel, na nagsimulang magbigay ng mga ngiti ng mas madalas. Ang relasyon sa pagitan ni Helena at ng dalawang bagong residente ay lumalim ng malalim at tapat. Hindi na lamang siya isang tagapagbigay. Unti-unti niyang nararamdaman na bahagi siya ng pamilya ni Toms at Gabriel. Bawat araw, sa pagdating sa garahe, ay isang pagkakataon para sa pagtuklas at koneksyon. Si Helena ay naglalaan ng oras kay Gabriel, tinutulungan siyang gumawa ng takdang aralin at naglalaro ng mga larong gusto niya, habang si Toms ay madalas na nakikipag-usap ng mahahabang pag-usap kay Helena tungkol sa kanilang mga buhay at pangarap. Sa isang maaraw na umaga, si Helena ay naghahanda ng agahan nang pumasok si Gabriel na tumatakbo sa kusina, hawak ang isang makulay na pagguhit na ginawa niya. Ang pagguhit ay simple, ngunit puno ng buhay, isang masayang pamilya na may araw na sumisikat sa itaas. Si Gabriel, na may nagniningning na mga mata, ay ibinigay ang pagguhit kay Helena na may mahiyain na ngiti. Para sa iyo, Helena, sabi ni Gabriel, ang tinig ay puno ng pagmamalaki ng isang bata. Tumingin si Helena sa pagguhit, nadama ang pagkamangha at hinagod ang buhok ni Gabriel. Napakaganda, Gabriel. Maraming salamat. Ilalagay ko ito sa dingding ng garahe upang makita ng lahat. Samantala, si Toms ay nag-adjust sa bagong rutina na may kaunting ginhawa. Gumugugol siya ng oras sa pag-review ng kanyang mga lumang tala at sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip upang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Si Helena, na pinagmamasdan ang kanyang dedikasyon, ay nagpasya na magbigay ng mas makabuluhang suporta. Naunawaan niyang si Toms ay hindi lamang isang taong may problema, kundi isang tao na may napakalaking potensyal na hindi makatarungang tinanggal sa kanya ng buhay. Toms, nagsimula si Helena sa isang tahimik na hapon. Gusto kong malaman pa ang tungkol sa iyong pananaliksik. Ano talaga ang iyong pinagtatrabahuhan? Itinaas ni Toms ang kanyang mga mata mula sa kwaderno na kanyang sinusulat. May halo ng pag-asa at pag-alinlangan sa kanyang mga mata. Ito ay isang matematikal na formula na maaring baguhin ang paraan ng pag-unawa natin sa ilang konsepto ng pisika. Hindi ito isang maliit na bagay, kundi isang bagay na maaring magkaroon ng malaking epekto. Nakinig si Helena ng maigi, ang kanyang pagkagusto at respeto kay Toms ay tumataas sa bawat salita. Alam niyang siya ay nagsasalita tungkol sa isang bagay na mas komplikado kaysa sa kanyang lubos na maintindihan, ngunit naramdaman niyang siya ay may tunay na talento at pasyon para sa agham na nararapat sa isang pagkakataon. Nagdesisyon siya na hanapin ang tulong para kay Toms, nakipag-ugnayan sa mga dating kasamahan at mga espesyalista na makakatulong sa kanya na maibalik ang nawalang oras at ipublish ang kanyang pananaliksik. Ang relasyon sa pagitan ni Helena at Toms ay lalong lumalalim
hindi lamang sa pamamagitan ng praktikal na tulong na ibinibigay niya, kundi sa paraan kung paano siya nakikilahok ng emosyonal. Siya ay nagsimulang maging isang tunay na kaibigan para kay Toms, isang tao na maaari niyang pagkatiwalaan at ibahagi ang kanyang mga takot at pag-asa. Ang mga pag-usap sa pagitan nilang dalawa ay naging mga sandali ng kahinaan at suporta para sa isa't isa. Isang gabi, habang sina Toms at Helena ay nagkukwentuhan sa isang improvisadong sofa sa garahe, inihayag ni Toms ang isang personal na detalye na matagal na niyang itinatago. Pinag-usapan niya ang pagkawala ng kanyang asawa at ang lubos na epekto nito sa kanyang buhay at sa buhay ni Gabriel. Si Helena, na naantig sa lalim ng sakit ni Toms, ay nakaramdam ng pagkakahigpit sa puso. Alam mo, sabi ni Helena nang may malumanay na tinig, minsan ang buhay ay dinadala tayo sa mga lugar na hindi natin inaasahan, ngunit sa mga ganitong sandali natin natutuklasan ang lakas na hindi natin alam na mayroon tayo. At, tapat kong sinasabi, naniniwala ako na ikaw at si Gabriel ay may napakalakas na lakas. Ngumiti si Toms, ang kislap ng pasasalamat sa kanyang mga mata, at nakaramdam ng gaan sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Nagsimula niyang makita si Helena, hindi lamang bilang isang taong nagbigay sa kanya ng pansamantalang kanlungan, kundi bilang isang tunay na kaibigan at kaalyado sa kanyang paglalakbay. Habang si Gabriel ay nagsisimulang mag-adjust sa bagong routine at mag-aral sa isang lokal na paaralan na may suporta ni Helena, si Toms ay nakakaramdam ng muling pag-asa. Si Helena at Gabriel ay naging patuloy na presensya at pampatanggal pag-aalala sa kanyang buhay, at kahit na ang sitwasyon ay nananatiling hamon, ang pakiramdam na may hinaharap na may tatayo ay nagiging mas tiyak araw-araw. Ang relasyon na nagsimula sa isang simpleng kilos ng pagkakawanggawa ay naging isang malalim at makabuluhang koneksyon. Si Helena ay hindi lamang tumatanggap kina Toms at Gabriel, kundi nagsisimula ring tingnan ang sarili bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay, at sila, sa kanilang bahagi, ay nagiging mahalagang bahagi ng kanya. Ang garahe, na dati ay isang simpleng kanlungan, ngayon ay isang lugar ng pag-asa, pagkakaibigan at isang bagong simula. Sekreto na ibinunyag. Ang relasyon sa pagitan nina Helena, Toms at Gabriel ay patuloy na lumalalim, at ang mga linggo ay lumipas na may tuloy-tuloy na daloy ng maliliit na sandali ng ligaya at pagtuklas. Ang garahe, na dating mukhang pansamantalang espasyo, ngayon ay puno ng init at buhay ng maliit na pamilya. Sina Helena at Toms ay bumuo ng isang ugnayan na lumampas sa materyal na tulong, at ang dedikasyon ni Helena sa pagsuporta kay Toms sa kanyang gawaing siyentipiko ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pag-unlad. Sa isang maulan na hapon, kapag ang tunog ng ulan na tumatama sa mga bintana ng garahe ay lumilikha ng isang tahimik at mapagnilay-nilay na kapaligiran, si Toms ay nakaupo sa mesa, na-review ang kanyang mga tala at sinusubukang ayusin ang kanyang mga ideya. Si Helena, na naging regular na bisita sa garahe, ay nagpasya na umupo sa tabi niya upang magbigay ng kaunting kasama at pagpapalakas ng loob. Kamusta ang trabaho? Tanong ni Helena, na may kaakit-akit na ngiti habang tinitingnan ang mga papel na nakakalat sa mesa. Tumaas ang mga mata ni Toms, isang halo ng pagkabigo at pag-asa sa kanyang mga mata. Sinusubukan kong habulin ang nawalang oras, ngunit mahirap. Nang walang kagamitan at mga resources na meron ako dati, lahat ng bagay ay tila medyo limitado. Napansin ni Helena ang emosyonal na bigat na dinadala ni Toms, at naramdaman niyang ito na ang tamang oras upang mas maunawaan ang talagang nawala sa kanya. Alam niyang may higit pa sa kwento kaysa sa ibinahagi ni Toms hanggang sa oras na iyon, at nagpasya siyang magbigay ng puwang upang mas marami pang masabi si Toms tungkol sa kanyang nakaraan. Toms, nagsimula si Helena, sa isang malumanay na tinig. Nais kong malaman pa ang tungkol sa kung ano ang pinagtratrabahuhan mo bago mangyari ang lahat ng ito. Ano talaga ang kahulugan nito para sa iyo? Nag-atubili si Toms sandali, ang tingin ay tila bumabalik sa isang masakit na alaala. Sa wakas, huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Ang tinig ay puno ng halo ng pagmamalaki at kalungkutan. Noong ako pa ay guro, ako ay bumubuo ng isang matematikal na formula na maaring magbago ng paraan ng ating pag-unawa sa pisika. Isa itong revolusyonaryo, isang bagay na maaring magbukas ng mga pinto
para sa mga bagong tuklas at pagsulong sa siyensya. Ang formula ay komplikado at hamon, ngunit may kumpiyansa ako na ito ay isang makabuluhang pagsulong. Huminto siya upang ayusin ang kanyang mga tala. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang binabaybay ang mga kalkulasyon. Mayroon akong pag-asa na mailathala ang aking trabaho at makapag-ambag ng makabuluhan sa siyensya. Ngunit, nang magkasakit ang aking asawa at nagsimulang magbagsak ang lahat, nawalan ako ng kakayahan na ipagpatuloy ang aking pananaliksik. Nang walang akses sa mga kinakailangang resources at ang buhay ay nagiging guho, hindi ko natapos ang trabaho sa paraang pinapangarap ko. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat at puno ng emosyon. Si Helena, na naantig sa kahinaan ni Toms, ay napagtanto ang bigat ng pagkawala at pagkabigo na dinadala niya sa loob ng matagal na panahon. Nakita niya ang tunay na potensyal at sakit ng isang taong hindi makatarungang nawasak ng mga pangyayari. Toms, sabi ni Helena na may tiyak at nakaka-encourage na tono, ang sinasabi mo sa akin ay talagang kamangha-mangha. Kung ang formula na ito ay talagang kasing mahalaga tulad ng iyong pinaniniwalaan, dapat nating hanapin ang paraan upang maipakita ito sa mundo. Tumingin si Toms kay Helena, ang mga mata ay nagliliwanag sa bagong pag-asa. Talaga bang sa tingin mo ay possible ito? Wala na akong access sa mga kagamitan o suporta sa siyensya na kinakailangan upang mapatunayan ang aking trabaho. Ngumiti si Helena at inilagay ang isang nakakaaliw na kamay sa balikat ni Toms. Malalaman natin. Mayroon akong mga koneksyon sa komunidad ng siyensya at, sa kung ano ang mayroon ka na, baka makahanap tayo ng paraan upang muling itayo at tapusin ang iyong pananaliksik. Karapat-dapat ka sa isang pagkakataon upang ipakita sa mundo ang tunay mong kakayahan. Ang pangakong ito ng suporta ay nagbigay muli ng determinasyon kay Toms. Nagsimula siyang ibahagi ang higit pang detalye tungkol sa kanyang formula at mga natuklasan kay Helena, na nagpapaliwanag ng mga komplikasyon at mga implikasyon ng kanyang trabaho. Ang pag-usap sa pagitan nila ay hindi na tungkol sa pagkawalang pag-asa, kundi sa mga posibilidad at bagong simula. Samantala, si Gabriel, na nanonood mula sa malayo, ay nagsimulang mapansin ang pagbabago sa atmosfera sa paligid ng kanyang ama. Ang garahe, na ngayon ay puno ng pag-asa at bagong pananaw, ay higit pa sa isang kanlungan. Ito ay isang lugar kung saan ang mga pangarap ay nagsisimulang muling itayo. Ang paglantad ng lihim ni Toms at ang dedikasyon ni Helena sa pagtulong sa kanya ay nagbago sa dinamika ng kanilang mga buhay. Ang garahe, na dati ay simbolo ng kahirapan, ay ngayon naging sentro ng muling pagkabuhay at pagbabago. Si Helena ay hindi lamang tumulong kay Toms at Gabriel na makahanap ng bagong simula, kundi natuklasan din ang lalim ng potensyal ng tao, na madalas na natatago ng mga pagsubok. Ang landas sa hinaharap ay puno ng mga hamon, ngunit ngayon, sa lakas ng determinasyon at suporta ni Helena, si Toms ay handa ng harapin ang anumang darating. Ang kanilang kwento ay malayo pang matapos, sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. Ang pagpapasya ni Helena. Ang paglantad ng lihim ni Toms ay isang malalim na hakbang sa buhay ng lahat ng kasali. Si Helena, na ngayon ay alam ang hindi pa natutupad na potensyal ni Toms, at ang epekto na maaring magkaroon ng kanyang formula sa mundo, ay nakaramdam ng motibasyon na gumawa ng higit pa kaysa sa pagbibigay ng pansamantalang kanlungan. Nais niyang bigyan si Toms ng pagkakataong maibalik ang nawala, at makamit ang kanyang naantalang pangarap. Sa umaga kasunod ng makabuluhang pag-usap, nagising si Helena na may bagong determinasyon. Ang araw ay nagsisimula ng magbigay ng liwanag sa langit, na naglilipat ng malambot na sinag sa hardin ng bahay kung saan nakatira si Helena. Nais niyang gawing isang lugar kung saan makakapagtrabaho si Toms at makafocus sa paglalathala ng kanyang formula ang garahe, na dati ay nagsisilbing pansamantalang kanlungan lamang. Ang ideya ng pagbabago ng garahe sa isang dedikadong opisina ay tila hindi lamang praktikal, kundi isang konkretong anyo ng suporta at pag-asa. Nagsimula si Helena ng araw na may malinaw na listahan ng mga aksyon. Hawak ang kanyang ipad, siya ay gumawa ng detalyadong mga tala kung ano ang kailangang gawin. Kailangan ng malaking pagsasaayos ang garahe, bagong pintura, tamang ilaw, kasangkapan na magbibigay ng ginhawa at pag-andar, at marahil pati na rin ilang pangunahing kagamitan sa opisina.
Nais niyang lumikha ng isang kapaligiran kung saan makaramdam si Toms ng inspirasyon at suporta sa kanyang paglalakbay. Sa plano sa isipan, nagpunta si Helena sa tanggapan ng pagpaplano ng lungsod para kumuha ng pahintulot para sa mga pagbabago. Isa itong prosesong paboratibo, ngunit determinado si Helena. Habang naghihintay na tawagin, nagmuni-muni siya tungkol sa kung ano ang kanyang gagawin. Ang desisyon na mag-invest ng oras at pera sa pagpapagawa ng garahe ay hindi lamang isang kilos ng kawanggawa. Ito ay isang pahayag na si Toms ay may halaga at ang kanyang trabaho ay may kahalagahan. Nais ni Helena na malaman ni Toms na naniniwala siya sa kanya. Matapos makuha ang mga kinakailangang permiso, nagsimula si Helena sa pagbili ng mga materyales para sa pagsasaayos. Pinili niya ang mga pintura sa mga maliwanag na kulay para sa mga dingding. Naniniwala na ito ay gagawing mas mainit at nakakaengganyo ang lugar. Bumili siya ng malapad na mesa sa opisina, isang ergonomic na upuan, at isang estante para sa pag-ayos ng mga libro at dokumento. Bukod dito, kumuha siya ng magandang ilaw, na mahalaga upang makapagtrabaho si Tom sa gabi, kung kinakailangan. Sa proseso ng pagsasaayos, personal na nakialam si Helena. Nag-spend siya ng mga umaga sa tindahan ng mga materyales, at mga hapon sa pag-ayos ng espasyo. Si Gabriel, kahit na bata pa, ay masigasig na tumulong, pininturahan ang maliliit na detalye at inayos ang lugar kasama si Helena. Ang pakikipagtulungan sa pagitan nila ay nag-transform sa trabaho sa isang pangpamilya at nakakapagbigay ng ginhawa. Habang ang garahe ay nagsisimulang maging isang functional na opisina, sinigurado rin ni Helena na ipaalam kay Toms ang kanyang mga intensyon. Isang Sabado ng hapon, matapos ang isang araw ng mabigat na trabaho, pinatawag ni Helena sina Toms at Gabriel sa garahe, na ngayon ay bahagyang naisaayos. Toms, Gabriel, nagsimula si Helena na may ngiti, gusto kong ipakita sa inyo ang plano ko. Hindi ito basta simpleng pagsasaayos, ito ay isang bagong pagkakataon. Binuksan niya ang pinto ng garahe, upang ipakita ang lugar. Ang mga bagong pintura sa dingding ay kumikislap sa ilalim ng bagong ilaw, at ang mga kasangkapan ay maingat na naitayo. Si Toms at Gabriel ay nabigla, ang mga mata nila ay malapat sa halong gulat at pasasalamat. Helena, ito ay kamangha-mangha. Sigaw ni Toms, ang tono ng kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung paano magpapahayag ng pasasalamat. Lumapit si Helena kay Toms at inilagay ang isang nakakaaliw na kamay sa balikat niya. Hindi mo kailangan magpasalamat. Gawin mo lamang ang iyong makakaya. Naniniwala ako sa iyong trabaho at gusto kong magkaroon ka ng lahat ng kagamitan na kailangan mo upang magtagumpay. Ito ang iyong lugar ngayon. Umupo si Tom sa bagong mesa. Hinahawakan ang ibabaw nito na may ekspresyon ng paggalang. Nararamdaman niyang ang kilos na ito ni Helena ay hindi lamang isang pisikal na suporta, kundi isang pagpapakita ng tiwala sa kanyang potensyal. Tumakbo si Gabriel sa bagong estante at nagsimulang mag-organisa ng mga libro at materyales, sabik na makita ang kanyang ama na nagtatrabaho sa bagong kapaligiran. Sa mga sumunod na araw, si Toms ay nagsimulang magtrabaho ng mabuti. Ang bagong opisina ay nagbigay ng perpektong kapaligiran para sa kanya upang magtuon sa kanyang formula at magtrabaho sa mga kinakailangang publikasyon. Patuloy na bumibisita si Helena, nag-alok ng pampatibay loob, at tumutulong sa anumang karagdagang resources na maaring kailanganin ni Toms. Ang proseso ng pagbabago ay hindi lamang nag-renew sa pisikal na espasyo, kundi nagdala rin ng bagong enerhiya at pag-asa sa lahat ng kasali. Si Helena ay gumawa ng desisyon na magbabago ng mga buhay, at ang epekto ng hakbang na ito ay nagsimulang magpakita ng makikita at nakaka-inspire na paraan. Ang garahe, na dating simpleng kanlungan, ay ngayon naging simbolo ng bagong buhay at pagkakataon. Sina Toms at Gabriel ay nasa isang bagong landas, na may kasiguraduhan na, sa suporta at paniniwala ni Helena, sila ay mas malapit sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Ang kanilang kwento ay malayo pang matapos. Sa halip, ito ay lumalawak sa mga paraan na hindi nila inisip. Ang sakuna. Isang malamig at maaraw na umaga nang dumating si Helena at Gabriel sa garah upang ipagpatuloy ang pagbabago ng espasyo sa isang opisina. Maayos ang pagsasagawa ng renovation,
na may bagong pintura at maingat na pagkakabit ng mga kasangkapan. Nakatuon si Tom sa pag-aayos ng kanyang mga papeles at materyales, habang unti-unting nabubuo ang bagong espasyo. Maganda ang panahon, at ang atmosfera ay puno ng inaasahan at pag-asa. Espesyal na sabik si Helena sa araw na iyon, dahil plano niyang magdagdag ng mga huling detalye sa opisina, tulad ng isang maliit na lugar para sa pagbabasa na may ilang komportableng silya at isang mesa ng cup upang gawing mas maginhawa ang espasyo. Tumulong si Gabriel, na nag-alaga ng mga kahon at nag-ayos ng mga libro na ibinigay ni Helena. Ramdam ang positibong enerhiya, at lahat ay sabik na makita ang bagong espasyo na sa wakas ay magiging handa na. Ngunit, habang ina-adjust ni Helena ang bagong ilaw at nagsisimulang ayusin ni Gabriel ang mga gamit sa opisina, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Isang malakas at kakaibang amoy ang nagsimulang pumuno sa hangin. Tiningnan ni Helena ang paligid, sinusubukang tukuyin ang pinagmulan ng amoy, ngunit wala siyang nakita na tila hindi pangkaraniwan. Ang amoy, gayunpaman, ay mabilis na lumalakas. Bigla, isang maliit na usok ang nagsimulang tumaas mula sa sulok ng garahe, kung saan itinago ni Toms ang kanyang mga kahon at papeles. Nagmadali si Helena patungo sa lugar at, sa kanyang pagkabigla, nakita niyang may mga maliliit na apoy na nagsimulang kumalat sa ilang nakapilay na mga kahon. Sa simula, kontrolado ang apoy, ngunit mabilis na lumalala ang sitwasyon. Sunog! Sigaw ni Helena, ang takot ay halata sa kanyang boses. Gabriel, umalis ka dito ngayon. Si Gabriel, na may mga mata na punit sa takot, ay tumakbo palabas ng garahe, kasunod ni Helena. Siya, na may mabilis na tibok ng puso, ay kumuha ng kanyang telepono at tinawagan ang bumbero. Inilarawan ang sitwasyon ng may pangunguna. Mabilis na kumakalat ang mga apoy, at alam ni Helena na wala na siyang maraming oras. Habang hinihintay ang pagdating ng mga bumbero, sinubukan ni Helena na gamitin ang isang fire extinguisher na mayroon siya sa garah. Sa kasamaang palad, ang apoy ay lampas na sa kontrol ng extinguisher, at patuloy na lumalaki. Sinisipsip ang mga bagong kasangkapan at maingat na inihandang materyales. Mainit ang temperatura at ang usok ay nagsimulang punuin ang garahe, ginagawang mas mahirap ang paningin. Nang dumating na ang mga bumbero, mabilis nilang tinutok ang pagsukpo sa sunog. Ang garahe, na dati ay puno ng pag-asa at kasabikan, ngayon ay nasa ruinas. Napatay ang mga apoy, ngunit halata ang pagkawasak. Ang espasyo ay puno ng abo at labi, at marami sa mga item na nakuha ni Helena ay lubos na nasira. Pagkatapos ng sunog, pumasok si Helena at Gabriel sa garah upang suriin ang pinsala. Doon, nakakita si Helena ng isang nakakagulat na pagtuklas. Sa pagitan ng mga labi, natagpuan niya ang ilang mga kahon na sinubukan ni Toms na itago sa ilalim ng isang bundok ng mga nasunog na papeles. Sa kuryosidad at pag-aalala, binuksan ni Helena ang isa sa mga kahon, at natagpuan ang mga mahalagang dokumento at personal na item na malinaw na hindi dapat naroroon. Sa loob ng mga kahon ay mga lumang papeles. Ilan sa mga ito ay may mga formula at komplikadong kalkulasyon, pati na rin ang mga personal na dokumento ni Toms. Maliwanag na ang mga dokumentong ito ay hindi basta basura o walang halaga. Mayroong detalyadong mga tala at mga sanggunian na nagpapakita na sinubukan ni Toms na itago ang mga impormasyong ito. Dumating si Tom sa garahe. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tiningnan niya ang natira sa espasyo, na may malalim na kalungkutan. Nang makita niyang sinusuri ni Helena ang mga kahon, ang kanyang tingin ay napuno ng kahihiyan. Helena, ako, nagsimula si Toms, ang boses niya ay nanginginig. Dapat sana ay sinabi ko sa iyo. Ang mga dokumentong ito ay mula sa aking nakaraang trabaho. Ayaw kong makita mo ito sa ganitong paraan. Si Helena, na tila naguguluhan, ay tumingin kay Toms. Toms, bakit mo ito itinago? Ano ang nangyari? Umupo si Tom sa isang piraso ng kasangkapan na hindi nasira at nagsimulang magpaliwanag. Ayaw kong mag-alala ka. Ang mga dokumentong ito ay bahagi ng trabaho na ginagawa ko bago ko mawala ang lahat. Akala ko ay maaring balang araw ay maibalik ko ang nawala. Ngunit sa ngayon, hindi ko alam kung paano haharapin ito. Natakot ako na kung makikita mo, baka isipin mong hindi ako maasahan.
Umupo si Helena sa tabi niya. Ang kanyang ekspresyon ay humupa habang nakikinig. Toms, nagtitiwala ako sa iyo. Naunawaan kong dumaranas ka ng mahirap na panahon, at kaya nandito ako upang tumulong. Sama-sama nating malalampasan ito. Tinapos ng mga bumbero ang paglinis sa mga labi, at nagsimulang suriin ang pinsala. Si Helena at Toms, kahit na nawasak, ay determinado na magpatuloy. Ang sakuna ay isang matinding suntok, ngunit ipinakita rin nito ang tunay na lalim ng sitwasyon ni Toms at ang mga hamon na kinakaharap niya. Alam ni Helena na, sa kabila ng pagkawasak, may pagkakataon na muling itayo. Mahirap ang sitwasyon, ngunit ang tiwala at suporta na ibinibigay niya kay Toms ay mas malakas kaysa sa anumang balakid na maaari nilang harapin. Sa pangako na tulungan si Toms na muling itayo hindi lamang ang espasyo, kundi pati na rin ang kanyang buhay, naghandog si Helena at Gabriel sa pagharap sa mga susunod na hamon, tiyak na sa pagtutulungan nila, maari nilang gawing bagong pag-asa at pagkakataon ang mga abo. Maaring nasira ang garahe, ngunit ang espiritu ng pagtutulungan at ang determinasyon na magpatuloy ay buhay na buhay. Ang epekto ng sunog. Ang araw pagkatapos ng sunog ay nagdala ng mabigat at hindi komportableng katahimikan. Ang garahe, na naging simbolo ng muling pag-asa para kay Toms at Gabriel, ngayon ay isang lugar na puno ng kalungkutan at pagkawasak. Si Helena at Toms ay nakatayo sa harap ng pagkawasak, tinatanaw ang mga guho na may pakiramdam ng kawalang magawa at lungkot. Si Helena, na patuloy na pinoproseso ang emosyonal na epekto ng sunog, ay nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Ang enerhiya na dati ay pumupuno sa garahe ngayon ay napalitan ng pakiramdam ng pagkawala at kalungkutan. Ang mga abo, na nakakalat sa sahig at sa mga guho, tila kumakatawan hindi lamang sa pisikal na pagkasira, kundi pati na rin sa pagyanig ng mga pag-asa at pangarap na itinayo ng may pagsusumika. Si Toms, na may malungkot na ekspresyon, ay dahan-dahang naglalakad sa mga guho. Ang kanyang mga mata ay pula at namumugto, hindi lamang dahil sa usok at usok, kundi dahil sa sakit ng pagkawala ng isang mahalagang bagay. Yumuko siya at sinimulang paghiwalayin ang mga natira mula sa mga nasunog na kahon at dokumento. Sinusubukang salvahin ang anumang maaring mailigtas. Lumapit si Helena sa kanya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa pagkawasak. Alam niyang kailangan niyang maging matatag, ngunit ang bigat ng sitwasyon ay nagsimulang maging napakabigat. Bigla, humarap si Tom sa kanya, hawak ang isang piraso ng papel na bahagyang nasunog. Helena, sabi ni Toms, ang boses ay nanginginig, ang mga nasunog na dokumentong ito. Naglalaman sila ng matematikal na formula na aking binuo. Lahat ng trabaho na ginawa ko sa loob ng mga taon ay naroon. Ngayon, lahat ay nawala na. Ang pagbubunyag ay tumama tulad ng isang bomba. Nakaramdam si Helena ng pagkaparalisa. Ang kalubhaan ng pagkawala ay nagiging mas malinaw. Ang formula, na maaring nagbago sa agham, ay ngayon ay hindi na maibabalik. Tiningnan niya si Toms, ang puso ay nagdadalamhati sa sakit at pagdududa na kanyang nararanasan. Toms, sinubukan ni Helena na magbigay ng ginhawa, ikinalulungkot ko. Ito ay nakakalungkot, ngunit kailangan nating isipin kung ano ang gagawin ngayon. Mayroon ben posibilidad na maibalik ang trabaho. Sa anumang paraan, maari nating maibalik ang nawala? Yumuko si Toms, ang pagkadismaya at kawalang pag-asa ay makikita sa kanyang mukha. Hindi ko alam. Marami sa mga detalye ay naitala ko sa isang formula na palagi kong pinanatiling ligtas. Ito ang tanging kopya na mayroon ako, at ngayon ay nasira na. Nang wala ito, para bang kailangan nating magsimula mula sa simula. Naramdaman ni Helena ang alon ng pagdududa, ngunit mayroon ding pagsik ng determinasyon. Ano ang gagawin sa harap ng isang ganitong trahedya? Ang desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Magsimula muli o sumuko. Ang epekto ng sunog ay malinaw, ngunit ang pagpili kung paano magpatuloy ay isang bagay na kailangan gawin ni Helena. Sa gitna ng pagkawasak, gumawa si Helena ng isang mahirap na desisyon. Alam niyang hindi opsyon ang sumuko kung nais niyang tulungan si Toms. Tiningnan niya siya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lakas at determinasyon na nararamdaman niya sa loob. Toms, hindi natin pwedeng sumuko. Ang nangyari ay kakilakilabot, at ang pagkawala ay napakalaki.
Ngunit mayroon pa rin tayong pagkakataon. Maaari nating subukang muling buuin ang nawala. Kahit na mahirap, ang formula ay maaring hindi na narito. Ngunit ang kaalaman at pagnanasa na mayroon ka ay hindi nasira. Magsimula tayo mula sa simula kung kinakailangan. Nandito ako para tumulong sa anumang paraan. Tumingin si Toms kay Helena na may halo ng pag-asa at hindi makapaniwala. Ang kanyang determinasyon ay isang liwanag sa dilim, isang palatandaan na ang paglalakbay ay may layunin pa rin. Bagaman ang ideya ng muling pagsisimula ay tila nakakapagod, ang pananaw ng pagkakaroon ng isang tao sa kanyang tabi ay nagbibigay sa kanya ng bagong sigla. Ang mga sumunod na araw ay isang tunay na pagsubok sa pagtitiis. Si Helena at Toms ay nagsimulang magtrabaho ng walang pagod upang linisin ang mga guho at suriin kung ano ang maaring mailigtas. Muling binuo nila ang garahe na may panibagong pakiramdam ng kagyat na pangangailangan at layunin, at si Helena ay nagsimulang maghanap ng mga paraan upang pundohan ang bagong yugto ng proyekto. Ginagawa ang mga koneksyon at pagkolekta ng pondo. Samantala, si Toms, na sinusuportahan ni Helena, ay nagsimulang muling buuin ang anumang maalala niya mula sa formula at mga pagkalkula na nawala. Binisita niya ang kanyang mga lumang tala at gumawa ng mga bagong pagkalkula. Sinusubukang muling buuin ang trabaho na nawala. Bawat araw ay isang laban, at bawat maliit na progreso ay isang tagumpay laban sa kalungkutan at pagdududa na pumapalibot. Ang epekto ng sunog ay nakamamatay, ngunit nagsilbing katalista para sa bagong determinasyon. Si Helena at Toms ay ngayon ay nagsanib sa isang paglalakbay ng muling pagtatayo. Hinaharap ang mga hamon at balakid na may bagong lakas. Ang sakuna ay nasubok ang kanilang tibay, ngunit pinatibay din nito ang kanilang ugnayan, na nagpapakita na, kahit sa pinakamasalimuot na sitwasyon, may puwang para sa pag-asa at pagbawi. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa sunog. Sa kabaliktaran, ang trahedya ay nagbukas ng bagong kabanata, isang kabanata kung saan ang lakas, pagkakaibigan, at determinasyon ang naging pundasyon upang muling itayo ang hinaharap. Ang garahe, na dating simbolo ng pagkawala, ngayon ay kumakatawan sa isang bagong pagkakataon para sa isang bagong simula. At habang hinaharap nila ang hamon ng muling pagtatayo ng nawala, si Helena at Toms ay handa ng patunayan na kahit sa harap ng pinakamalalaking pagsubok, ang pag-asa at tapang ay maaring magtagumpay, pagkakabuhay at pagkakasundo. Matapos ang nakamamatay na sunog, ang landas sa hinaharap ay tila puno ng mga guho at hindi mapagtagumpayan na mga pagsubok. Ngunit hindi nagpadala si Helena at Toms. Magkasama, sila ay determinado na muling itayo hindi lamang ang garahe, kundi pati na rin ang kanilang buhay at pag-asa. Sa suporta ng mga kaibigan, si Helena ay nagsimulang mag-organisa ng mga mapagkukunan. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang network, nag-organisa ng isang kampanya para sa pangangalap ng pondo, at nakakuha ng mga donasyon upang makatulong sa pagpupondo ng muling pagtatayo. Ang bawat kontribusyon, gaano man kaliit, ay isang spark ng pag-asa sa gitna ng dilim na bumabalot sa kanila. Ang garahe, na dati ay isang lugar ng pagkawasak, ay nagsimulang magbalik muli sa anyo. Ang pagbabago ay maingat at puno ng simbolismo. Ang mga manggagawa at voluntaryo, na pinasigla ng layunin ni Toms at ng halimbawa ng determinasyon ni Helena, ay nagtulungan upang maibalik ang espasyo. Ang dating garahe ay muling dinisenyo upang maging isang angkop na lugar para sa trabaho, na may maliit na opisina at isang dedikadong lugar para kay Toms. Habang ang konstruksyon ay umuusad. Habang umuusad ang konstruksyon, si Toms ay lubos na naglaan ng oras upang mabawi ang nawalang trabaho. Ginagamit ang mga piraso ng mga tala na kanyang nailigtas at kumukonsulta sa mga dating kasamahan. Muli niyang isinulat ang matematikal na formula na nasunog. Bawat araw ay isang labanan laban sa oras at pagkabigo. Ngunit si Toms ay nakahanap ng bagong inspirasyon sa pagkakaibigan at suporta ni Helena. Si Helena, sa kabilang banda, ay nanatili sa tabi ni Toms sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Hindi lamang siya tumulong sa pisikal na pagbumuli ng garahe, kundi nagbigay din siya ng emosyonal na suporta. Nagdaan sila ng mga gabi na tinatalakay ang mga detalye ng formula, tinatahak ang mga hamon ng proyekto, at pinapanatili ang pag-asa na buhay.
Ang kanilang pagtutulungan ay nagtransforma sa garahe bilang isang simbolo ng pagriniwal at resiliensya, isang pisikal na representasyon ng pagsisikap at dedikasyon na parehong inilalagay nila sa kanilang panibagong simula. Sa wakas, matapos ng mga buwan ng mabigat na trabaho, ang matematikal na formula ni Toms ay naisumit sa isang prestihiyosong siyentipikong journal. Ang publikasyon ng formula ay hindi lamang isang siyentipikong tagumpay, kundi pati na rin isang patunay ng pagsisikap at determinasyon ni Toms at Helena. Ang balita ng publikasyon ay mabilis na kumalat sa komunidad ng akademya, nagdudulot ng pagkilala at isang bagong pananaw sa hinaharap para kay Toms. Ang epekto ng publikasyon ay malaki. Tumanggap si Toms ng mga imbitasyon para sa mga talumpati at kumperensya, at ang kanyang formula ay naging sentro ng mga hinaharap na pananaliksik. Nakakuha siya ng bagong pagkakataon sa buhay, isang bagay na tila imposibleng mangyari matapos ang sunog. Ang mga pintuan ay bumukas para sa kanya sa mga paraan na hindi niya inaasahan, na nagbigay sa kanya ng mga oportunidad na dati ay tila hindi maabot. Ang pagkakaibigan sa pagitan ni Helena at Toms ay lumalim sa prosesong ito. Sila ay naging higit pa sa mga magkaibigan, naging magkapartner sila sa isang paglalakbay na sumubok sa kanilang lakas at nagpapatibay sa kanilang koneksyon. Nakita ni Helena kay Toms hindi lamang bilang isang dating propesor, kundi isang tao na may kamangha-manghang kakayahan sa resiliensya at isang pagnanasa sa kanyang ginagawa. Si Toms, sa kabilang banda, ay labis na pinahahalagahan ang kabutihan at matatag na suporta ni Helena. Si Gabriel, ang maliit na batang lalaki na isa sa mga unang dahilan kung bakit nag-alok si Helena ng tulong, ay nakahanap din ng bagong pananaw. Lumaki siya na napapaligiran ng isang kapaligiran ng pag-asa at pagtagumpay. Sa tulong ni Helena at Toms, si Gabriel ay nagkaroon ng mas magandang pagkakataon sa edukasyon at, higit sa lahat, lumaki siyang naniniwala na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, laging may pagkakataon para magsimula muli at makahanap ng kaligayahan. Ang kwento ni Helena, Toms, at Gabriel ay isang patunay ng lakas ng determinasyon at kabutihan ng tao. Ang pagbabalik ng garahe ay higit pa sa isang simpleng pisikal na pagbumuli. Ito ay isang paglikha ng bagong hinaharap na puno ng mga posibilidad at pag-asa. Sina Helena at Toms, na pinagbuklod ng isang pangkaraniwang layunin, ay nagtagumpay na gawing oportunidad ang isang trahedya para sa paglago at pagbabagong buhay. At si Gabriel, na may bagong pananaw ng pag-asa at isang maginhawa na hinaharap, ay sumasagisag sa katotohanan na kahit sa harap ng pinakamasalimuot na pagsubok, ang lakas ng espiritu ng tao ay maaring magtagumpay. Kaya't ang garahe, na ngayon ay ganap na naitayo at nabago, ay naging isang lugar ng inspirasyon, kung saan bawat sulok ay nagsasalaysay ng kwento ng resiliensya at pagkakaibigan. At habang sina Helena, Toms, at Gabriel ay patuloy na sumusulat ng kanilang sariling mga kwento, ginagawa nila ito na may tiwala na kahit sa pinakamasamang bagyo, palaging may ilaw sa dulo ng tunel, isang pagkakataon na muling magsimula, at isang oportunidad na lumikha ng isang maliwanag na hinaharap. Ang kwento ni Helena, Toms, at Gabriel ay nagtuturo sa atin ng isang makapangyarihang aral tungkol sa resiliensya ng tao, at ang epekto ng pagkakaisa. Kahit sa harap ng pinakamasalimuot na mga pagsubok, ang determinasyon at pagkakaibigan ay maaring magbago ng mga trahedya sa mga bagong oportunidad. Ang sunog na tila nagwasak ng lahat ng pag-asa ay naging katalista para sa isang pagbabalik na puno ng mga pangako at tagumpay. Kung ikaw ay nakahanap ng inspirasyon sa paglalakbay na ito ng pagtagumpay at pagbabago, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwentong emosyonal at nakaka-inspire. Sumali sa amin at sundan ang mga kwento na nagpapakita ng kapangyarihan ng pag-asa at pagkakaisa sa totoong buhay. Iwanan ang iyong komento at ibahagi ang iyong sariling mga kwento ng resiliensya sa amin.